Ayan, so hi guys, welcome back. Situation number 2 naman po tayo. And so basahin ko lang yung problem guys. Sabi dito, a triangular gate with a height of 1.2 meters and a width of 0.9 meter is submerged vertically in water with the vertex at the top and the base is parallel to the water surface. The vertex is 2 meters below the water surface. Ayan, so syempre mas maganda kapag madrawing muna po natin yung nangyari dito sa problem natin. So sabi sa problem, mayroon daw po tayong triangular gate. Tapos yung triangular gate daw po natin, yung vertex po niya nasa taas. Tapos, yung vertex daw po natin is located 2 meters below the water surface. So, drawing muna natin guys. For example, mayroon tayo dito um, water surface. Halimbawa, ito po yung water surface natin. And then, 2 meters below that, dyan po located yung ating gate, no? Or yung vertex po ng gate natin. For example, ito po yung gate natin na naka-side view muna, no? Tapos mamaya project na lang natin. Ito yung gate natin halimbawa. Tapos, ito pong distance na to from our water surface papunta dito sa vertex ay 2 meters. Ayan, and then, siguro i-drawing na rin po natin yung projection po ng gate natin. Ayan, so ganito po siya. So sabi sa problem, ito daw pong gate natin ay mayroon pong height na 1.2 meters. Tapos width niya daw po ay 0.9 meters. Isulat lang din po natin no, yung mga details dito. So, ang ating pong height ay 1.2 meters. Width naman po natin ay 0.9 meters naman. Okay, ano pa ba yung mga sinasabi dito? Wala na, no? So, sabi po sa problem ay, sabi po sa unang tanong, for our number 4, ano daw po yung hydrostatic force natin na nag-act sa isang side ng gate. So, andito po yung water natin. So, basically, yung hydrostatic force po natin ay to the right po yan. And, project lang din natin guys. Hydrostatic force ay matatagpuan po natin yan somewhere below the center of gravity. So, for example, andito yung center of gravity natin. Somewhere below that, sa may center of pressure, dyan po natin matatagpuan yung ating pong, wait lang, mali ako nang nasulat, hydrostatic force. So, project lang natin na ito po yun. Ayan. So, isolve muna natin ito pong ating FH. Ngayon, para ma-solve po natin sa FH, di ba meron po tayong formula dyan? And yung formula na yun, I think na-introduce na rin po natin siya during our DUMS, no? Kasi situation number 1 natin about DUMS. FH po natin, di ba, equal po yan sa gamma bar H area. Wherein yung gamma po natin dito, since water po yung binigay sa atin, 9.81 po yan. Our H bar naman, guys, sige, sulat muna natin. Our gamma here, ay gamma po ng water na 9.81 kilonewton per cubic meter. Ang H bar naman po natin, take note guys na ito po yun. Yung distance po nung center of gravity po ng ating gate, papunta po doon sa ating, ayan, papunta po dito sa ating water surface. Ito po yung H bar natin. So basically, project lang po natin to sa may center of gravity, or center of gravity, papunta po doon sa ating, ayan, water surface. Okay, so ito po yung H bar natin dyan. Ito po, wait lang. Di siya straight guys. Perfectionist yan. Ayan. So ito po yung ating H-bar na tinutukoy sa problem. So para ma-solve natin sa H-bar, basically 2 meters lang po yan. Tapos i-plus po natin tong distance na to. Eh ano po ba tong distance na to? Di ba parang ano lang yan guys, 2/3 nung ating pong 1.2. Okay? So, dyan po located yung center ng ano natin, ng triangle natin. That is just 2/3 po ng 1.2. Okay? So basically yung H-bar natin guys, equal lang yan sa 2 plus 2/3 po ng 1.2. Ilan po itong ating H-bar? Ang H-bar natin guys, solve lang natin no, sa calculator. That is 2 plus 2/3 po ng 1.2. Ayan, equal po yan sa 2.8 meters. 2.8 meters po itong H-bar natin dito. Okay, so substitute na natin. Itong area naman po na nakikita natin dito, yan po yung area mismo ng gate natin. No? So dito we have FH natin, equal lang po yan sa gamma na 9.81. Ang bar H po natin guys ay, lang, isin ko na to ha, kasi nakasulat naman na siya dito. Ang bar H po natin ay 2.8 meters. Sige, lagyan ulit natin ng unit na para mag-unit analysis po tayo later on. Ito po ay naka-kilonewton per cubic meter. Ang ating pong H-bar ay 2.8 meters. Tapos, ang area po natin dito, area po nung cross-section po nung gate natin. That is 1/2. Base po natin 0.9 meters. Tapos, height po natin na 1.2 meters. So, dito cancel na po si m cube kasi ano to eh, meter times meter, m cube lang din po yan. So, therefore, ang FH po na masasolve natin dito ay, solve lang natin guys.
Hala, ba't niya na ganyan siya? Ayan, 9.81 multiply by 2.8 times 0.5 times 0.9 times 1.2. So this give us, ayan, 14.83 kilonewton. Pero kung titingnan natin guys, wala pong 14.83 kilonewton dito sa choices natin. Ganito actually nung exam ko, no? Nung lumabas po ito sa exam ko, hindi man po ito yung exact data na lumabas noon. Pero kapag ginamit nyo po yung exact data na binigay po mismo sa problem natin, wala po kayong mapapalabas na sagot from our choices. Okay? So basically, pwede natin i-conclude na example po ito ng erroneous problem. Erroneous. So kapag erroneous guys, gaya ng mga ginawa natin sa MSTC, ginawa natin ng paraan, di ba? Ganon din po dito sa HGE. So may chance po na mabonus po ito siguro kapag sobrang daming nagreklamo, ganyan, tapos dumating mismo sa PRC na may error talaga sa exam, no? May chance po na mabonus or nakakaroon din naman ng curving pagdating sa exam. Mapuprove ko naman siguro yan kasi nung HGE, konti lang din yung sure ko noon pero yung expected score ko mas mataas pa dun sa mga nasagutan ko na na mga problems nun. Siguro feeling ko may curving din talaga, may mga nabobonus din talagang problem. Pero ito guys, no, nung labas po ito sa exam ko, erroneous man po siya, pero hindi po ganun kahirap huliin yung error sa problem. No, ang ginawa ko lang nun, and ginawa din po ng karamihan, binaliktad lang po namin yung width tapos yung height na given sa problem. So instead po na 1.2 yung height, ginawa ko siyang 0.9, yun din po yung ginawa ng iba. Instead po na 0.9 yung width, ginawa po siyang 1.2 naman. So try po natin yun, no? For number 4, try po natin yung erroneous solution. Para sa erroneous solution po nito, ang gagawin lang po natin, babaliktarin lang natin to guys. Sana magkasya pa yung solution natin. Kasya pa ba? Ayan, kasya pa yan. So dito, instead po na 1.2 po yung height dito na given, it should be 0.9, no? Baliktarin lang natin. Tapos yung base naman po natin, 1.2 meters naman po yan. So basically dito ang mangyayari, ito pong distance na to, magiging siyang 2/3 po ng 0.9, no? So 2/3 ng 0.9 na po ito. Isin lang natin. Tapos ito pong distance naman na to, 2 plus 2/3 ng 0.9 na po yan. Okay, so 2 plus 2/3 po ng 0.9. So saan po yan equal? Try lang natin guys, no? Pero ito talaga yung ginawa namin nun. And syempre, ako rin gumawa nitong problem na to. Iniba ko lang din. Try natin. So ang H-bar natin dito ito pala nung lumabas sa exam ko, may kahawig din siya sa password, no? So 2 plus 2/3 po ng, ano yan, 0.9. So equivalent naman po ito sa 2.6 naman. So ang H-bar po natin dito bale ay 2.6 meters. So try po natin gamitin ito pong erroneous solution natin if mayroon po tayong mapapalabas sa may choices, no? So therefore dito ang FH natin guys, equivalent lang po yan sa gamma bar H area. Ang gamma natin 9.81 po yan, water po yan. Nakakilonewton per cubic meter pa rin po ito. Ang H bar po natin, try natin gamitin si 2.6. Tapos ang area po natin dito guys ay, ito we have 1/2 po ng, ang base po natin 1.2, height po natin 0.9. So, ganun pa rin, magkakancel na po yung mga units natin dito sa may baba, no? And maiwan po sa atin ay si kilonewton. So, basically, masasolve po natin dito si FH, hydrostatic force, equal lang po yan sa, check natin, no, kapag may lalabas sa 9.81 times 2.6 times 0.5 times 1.2 times 0.9. Ito ay equal lang sa 13.77. Sa FH po natin ay 13.77 kilonewton. Okay? So, ito na po yung FH natin. Ayan. So, ito yung ginawa namin before. Luckily, may namabas naman nung binaliktad po namin yung dimension po ng triangle. Okay? Ayan. So, yun po yung number 4 natin. Erroneous po siya. Next, number 5 naman po tayo. For number 5 naman, guys, kunin ko lang yung tanong siguro, no? Copy ko lang siya. Wait lang, guys, Laki. Laki. So, itong number 5, ito na rin gamitin natin, guys, no? Yung erroneous solution po na ginamit natin kanina para makuha po yung erroneous answer natin dito. And basahin ko lang din yung tanong. Ang sabi po dito, alisin ko na to guys.
Obtain the location of the total hydrostatic force from the vertex of the gate. Again, from the introduction, nasa banggit po natin kanina na si FH, located po yan sa may center of pressure or tumatama po yan sa may center of pressure. And ang hinahanap po sa atin dito, ano daw po itong distance na to? Yung FH natin papunta po dito sa vertex ng gate po natin na nandito sa may taas. So ito po yung distance na hinahanap sa atin. Ito pong distance na to. Ayan. So tawagin natin to as distance y na lang. So basically para ma-solve po natin si y, no? Kailangan po natin tong distance na to, yung CG and CP. And ang distance po na yan po yung tinatawag natin ngayon na eccentricity. Okay? Eccentricity po yan. So basically, ang y po natin guys, eccentricity lang po yan plus 2/3 po ng 0.9. Okay? So E plus 2/3 po ng 0.9. So kailangan po muna nating isolve si E. Ngayon, ano kaya tong formula natin sa E para ma-solve natin siya? Okay? So yung E po natin guys, yan po yung eccentricity. And para ma-solve po natin si eccentricity, no? Mayroon po tayong formula dyan. Ang eccentricity po natin guys, equal lang po yan sa IG divided by H bar. Okay, pero ako actually dito yung formula na ginagamit ko para ma-solve si E. Mamaya i-discuss din po natin yan. So ito pong IG natin dito, ito po yung inertia po nung, ito, yung cross-section natin, triangle po yan. So since triangle po yan, dapat alam na po natin yung mga inertia ng mga basic shapes, equal lang po yan sa BH cube divided by 36. Okay, so basically BH cube divided by 36 divided by area times H bar. So solve lang natin guys, we have base natin 1.2, height po natin ay 0.9, naka-cube pa po ito, divided by 36. Divided by, ang area po natin dito ay triangle po yan, 1/2, base natin 1.2, height po natin 0.9, tapos, ang H bar natin guys, no? Ito pong H bar po na nakikita natin dito, ito po yun, yung 2.6. Yan pa rin po yung distance from our water surface papunta po sa centroid ng ating triangle. Okay? So ito ay 2.6 naman. So therefore, masosolve po natin si E dito. Compute lang natin. No? Ayan. Ako pala actually, ang ginagamit ko, hindi po itong formula na to eh. Ay, ang ginagamit ko noon, before natin isolve yung value ng E, pakita ko muna sa inyo guys, yung formula na ginagamit ko for the E. Ang E na ginagamit ko noon ito, gamma I divided by F. Ito yung ginagamit ko noon kasi mas mabilis siya eh. Kasi kung titingnan natin, ito pong pinaka-recent na na-solve sa calculator natin, yan po yung value ng F. No? Yan po yung hydrostatic force. So basically, gamma I lang po, i-divide na po natin yung answer dito, masosolve na natin kagad si E. Kaya ako nasanay ako noon, no, na kapag mabilisan yung solution na ginagamit ko, ito na lang yung ginagamit kong formula. So try kaya natin muna to. Ang gamma natin dito guys, 9.81 po yan, gamma ng water. Ang I po natin, BH cube divided by 36 pa rin, no? So substitute lang natin, 1.2 times 0.9 cube divided by 36 pa rin po yan. Divided by our F na 13.77. Mas mabilis itong gamitin guys eh. Kasi naka-store na kagad yung value ng isa may calculator. So try na muna natin to. So input lang natin, we have 9.81 times 1.2 times 0.9 cube divided by 36. Divide po natin yan ng 13.77. And take note guys, yung 13.77, yan po yung pinaka-recent na na-solve ni calculator natin. So just click ans lang. And ang value po ng ano natin dito ay 0.0173. Yan po yung value ng ating eccentricity. No? Or kung gusto natin, gamitin natin yung exact 13.77. Same lang din yan. No? Malapit lang. No? 0.0173 po yung value ng ano natin dyan. Value po ng ating inertia. Okay? So, 0.0173. So, sulat ko lang nung ipon natin dito ay 0.0173 meter. And check natin guys, no, check po natin kapag ito naman po yung formula na ginamit natin. Ito pong formula po natin for our ito, yung IG over EH bar. I-input lang natin to sa calculator natin. Sub here, 1.2 multiply by 0.9 cube. Divide po natin to ng 36 divided by 1/2 nung 1.2 times 0.9 times 2.6. So check natin kung same lang sila, no? Ayan, so same lang naman sila, 0.0173. Yan po yung ating value ng E. 0.0173.
meters. Ayan. Pero, ayan. So, check. Sige, solve na natin, guys. Ang y po natin dito, bali, ay, ito lang po yun. We have 0.0173 plus po natin si 2/3 po ng 0.9. So, therefore, ang y po natin ay, check natin. We have here 0.0173 plus 2/3 po ng 0.9. May discrepancy ata yung mga sagot dito. Ayan. So, ang sagot po natin dito ay 0.617 or 0.62, no? Ang y po natin ay 0.62 meters. Pero kung titingnan natin, parang wala naman pong 0.62 meters dito sa choices natin, no? 4.34, 2.62, 0.82, and 0.35. So, nung exam ko, guys, no? Inassume ko ulit na erroneous na naman tong tanong dito sa number 5. Instead po na distance from the center of pressure to the vertex, dapat ang tanong dito noon, no? Dapat ang tanong dito noon ay location po nung ating FH from the location po ng ating FH, lagay ko lang, location of FH from water surface. Yan dapat yung tanong nun eh. Erroneous na naman siya. So basically, para may mapalabas kayo nun sa choices, ginawa ko nun, instead na 0.62 lang yan, inad ko na rin yung 2 meters na distance po nung, ito, yung vertex po ng gate papunta dun sa water surface. So basically, no, baba ko muna itong calculator. So basically, dapat, ang y po natin dito should be, ito, yung 2, i-plus po natin yung 0.62 na na-solve natin. So therefore, ang y po natin ay 2.62 meters. Ito po yung erroneous answer natin. Erroneous answer for situation number 5. Or 5, problem number 5. Erroneous po ito. Erroneous na naman. Okay, so letter C po ito. Dito naman sa kabila, 13.77. Letter A naman yan. Okay, next tayo. Number 6 naman. For our number 6 naman, add na ako ng panibagong page. And then copy ko lang yung problem. Ito po yun. So sabi dito, if the base is hinged, obtain the normal force at the vertex to open the gate. So gamitin na lang ulit natin to. Ito figure natin dito. Ayan. So sabi sa problem, kapag yung base daw po natin ay hinge, maglagay lang tayo ng hinge dito. Example, ito po yung hinge natin. Or simpleng tuldok lang yan dapat eh. Hinge support talaga yung nilagay. So kapag may hinge po tayo dapat dito sa may bottom or sa base po ng gate natin, ang tinatanong ano daw po yung normal force natin sa may vertex. So dito po yung vertex natin. Ano daw po yung normal force natin dito? I-plot ko lang din. Ito po yun, yung N. Ayan. So, para ma-solve po natin sa N, ang gawin lang natin guys, mag-take lang po tayo ng moment dito sa may vertex. Sa may base po natin. No? So, mag-take lang po tayo ng moment dyan. Summation of moment sa O, sa may base, equal lang po yan sa 0. Assuming clockwise is equal to counterclockwise. Clockwise rotation po natin papuntang O, we have yung FH times yung distance po na hindi pa natin alam. So, kailangan muna natin i-solve tong perpendicular distance na to. Tawagin na lang po natin to as our distance Z na lang. Ayan, distance Z. Ngayon, para ma-solve po natin si distance Z, check nyo lang to. Ito pong distance na to from our center of gravity, papunta po dito sa may base ng ating plate, ay, yan po yung 1/3 po ng 0.9, tama? So, basically, ito pong distance na to, yung Z, ano lang yan? 1/3 po ng 0.9, ibabas po natin yung eccentricity na E. Okay, so therefore dito, kunin po naman na natin yung distance Z. Dito na lang, sa may baba. Ang distance Z natin ay, yung 1/3 po ng 0.9, ibawas po natin ngayon si E. Wherein, ang E po natin dito ay, yan, 0.0173. So, therefore, ang Z po natin ay, solve ko lang, no? We have 1/3 po ng 0.9 minus 0.0173. Tama ba? Yan ba yung eccentricity natin kanina? 0.173. Ayun, tama nga. Okay, so ito po ay equal lang sa 0.2827. No? Yan po yung ating Z. So, 0.2827. So, basically, ang distance natin dito, alisin ko muna to. We have here yung FH times Z. Equal lang po yan sa, counterclockwise naman natin yung N times ito pong height po nung plate na 0.9. Okay? So, basically, substitute lang natin ang F po natin kanina na na-solve. That is
13.77, no? So, 13.77 times our z, natatakpan na pala, times yung z po natin dito na, asan yung z natin? Ito, 0.2827. 0.2827 equal lang po yan sa normal force po natin na unknown, yan yung hinahanap sa atin, times yung height po natin na 0.9. Okay, ito po yung distance natin, no? Normal force, ang distance po natin papuntang OI, ito mong height natin na 0.9. So therefore, ang n po natin dito will be, calculate lang ulit natin guys. We have here 13.77 multiply po natin yan sa 0.287, 2827 equals, snip solve pa talaga, no? Wala namang i-divide na lang. Ito, times 0.9. Shift solve lang natin to guys. Equal lang po yan sa 4.33 or 4.325 kN. So, ang n po natin dito ay 4.33 kN. So, ang sagot po natin dito ay ito pong letter A. So, letter A tayo. Ayun. So, ito po yung problem natin. Takpan na naman pala. Ito po yung problem natin during the November 25 CE board exam. Hindi po ito yung exact datas na lumabas noon, no? Pero gantong-ganto po siya. Gantong-ganto rin yung mga nangyari doon sa problem, yung mga error na nangyari doon sa problem. Ayun, so thank you guys for watching. Hopefully naka-help to sa inyo. Medyo magulo no yung discussion natin kasi magulo doon yung problem, madaming errors. Gayun pa man, sana naka-help sa inyo to and thank you for watching. See you po sa next situation natin. Situation number 3 naman. Yun po yung last situation natin na lumabas noong November 2025. Again guys, thank you and bye-bye.